Hello and welcome. Kamusta kayong lahat dito mga kapatid kong star viewers? Um, Na-stress ba kayo sa ah, nangyari sa tungkol kay Tatay Digong? Ako din na-stress lately. But anyway, pasensya na sa mga hindi maka Duterte ha. But anyway, share ko lang sa inyo dahil ako'y taga Davao din. And masakit talaga ang nangyari sa ating former President Rodrigo Duterte. Naway magabayan siya at hindi manalo no or manaig ang kasamaan laban sa kay Duterte. And yeah, continue natin po ang pagpanalangin sa kanyang safety at naway makauwi siya ng Pilipinas na safe at na nagwawagi ano. So yeah, pinapray ko rin siya. Anyway, so yung reading natin is tungkol sa may tao na para sa kanya ikaw ang mundo niya. Umiikot ang buhay niya sa iyo lamang, no? Okay. Hindi na sana ako mag-shuffle ng baraha kasi nakukuha ko yung energy niya eh. It's like a empath, no? Napaka-empathic ko na lately. Ang dali kong nadidrain yung energy ko pagka if I am surrounded with so many people. Yan, nadidrain and lagi akong napapagod. Mas mabuti pang sa bahay na lang ako para hindi madrain yung energy ko. And pasensya na guys ha, medyo mahina yung boses ko, no. Hindi ko po gamit ang aking mikropono. Yeah, again, paalala ko lang, pasensya na mention ko kanina tungkol kay Tatay Digong. Alam ko hindi lahat ay maka Duterte, but most of it ay alam ko na karamihan din sa inyo ay may pagmamalasakit sa ating bansa at sa mga mamamayang Pilipino at ang ating pamilyang Pilipino, ano. So, wag na tayo mag-usap ng politics kasi ayaw kong may magalit dito. Alright? Anyway, everybody are open or free dito sa aking YouTube channel, The Star Token Tarot. Maraming salamat mga kapatid sa pagtangkilik nyo dito sa aking YouTube channel, The Star Token Tarot. Sa mga sumusuporta, salamat po. Our Spirit Angels, let me know more about this person. Sino itong taong, kamusta siya? Itong taong siya ang mundo ng ating mga collective. O, para sa kanya, si collective ang ating mundo, no? So we have here justice. So good news yung iba dito, if you are already committed, married, confirm na ang person ninyo ay ikaw lang ang mundo niya. Para sa kanya, perfecto ka, balanse ka, para sa kanya kasi, you give this person justice. Nagkakaroon siya ng peace of mind when it comes to you or being with you, no? Like again, meron dito na married na, whoever that you are married or committed with, ito yung tao, no? Yung person ninyo, walang tanong-tanong na may iba kaya yung person ko. No, this is confirmed ng person ninyo. Ngayon, ikaw lang at wala nang iba, sa iyo lang umiikot ang mundo niya. You gave this person peace of mind. And napakabalanse, nagkakaroon talaga siya ng peace of mind when it comes to you, no? Masaya siya na walang gulo, walang drama, kahit na may mga challenges, no? This person wants justice. This person wants fair. So you treat this person fairly. So kaya sa kanya, ikaw lang talaga at nagkaroon nga siya ng mga realization eh na you give this person justice, peace of mind. Siguro may you could be dealing with a person na good karma or your karmic person. This is your karmic person, guys. Minsan kasi may mga karmic person na may mga challenges, but at the end of the day, kayo pa rin, no? Yun nga lang, hindi talaga lahat ng mga relationship ay perfecto. Lahat talaga ay nagkakaroon ng mga challenges. So, it's still up to you guys na kung paano ninyo ma-handle yung sitwasyon ninyo. So, good luck, right? So, you guys are dealing with your karmic person, no? Yeah. Justice, wow, and the bottom is judgment din. So, soulmate, you are dealing with your soulmate. I'm also getting like, if you are not in a relationship with this person, this person's been thinking about you, no? Sees you the partner of their life and a soulmate. So maybe there's like a distance between the two of you. So yeah, there's a distance
talagang most likely here is soulmate. You're dealing with your karmic or twin flame, or it's like past, this could be also your past life person, no, na yeah, past life person. And it's like you're longing, no, may paglulong dito ng soulmate ninyo or yung kaluluwa ninyo. You are always thinking about this person, and this person's also thinking of you. Both of you, parehas kayo nag-iisip. Meron naman dito na may committed sa iba. Kahit na itong taong ito ay committed sa iba, this person, either ikaw ay committed na sa iba, or you could be committed sa iba, no? And this person is longing for you, or maybe the two of you is longing each other. Kaya lang, sabihin natin may third party, either may pamilya na sa iba, or may mga sagabal lang muna. Kasi like again, may challenges sa sitwasyong ito. Maybe this situation need also ang justice. Siguro kailangan din ng sabihin natin na ex nyo na, wala kayong communication, you are in separation with this person. This person again, kahit na may separation, wanted to, siguro may pagkakahiwalay ng pamilya, no? Wanted this person wants sees you, no? Nakikita kanya na kumpletong pamilya, or qualified ka, no? Qualified ka para sa kanya na magkaroon ng pamilya, happy family, or qualified ka rin sa kanya na magkaroon ng anak. This person is like imagining, no, na sana mabuo kayo, or magkaroon kayo ng pamilya, na magkaroon kayo ng anak. It's like your soul, or this person's soul is like longing. Kasi meron ditong both side, no, thinking each other. Yeah. Meron kasi itong connection na balance eh. Napaka-peaceful. It's like, pagka siguro nagiging kayo, or nagkaroon kayo ng communication, maybe it's like again, meron ditong, like again, nasabi ko na kanina, soulmate. Malakas ang hatak, no, ng vibe na ito, ng connection na ito sa inyo. Sabihin natin na, ex nyo na parehas na kayong may pamilya, o parehas kayong in a relationship, kaya lang there's something about this communication na nagdo-drone sa inyo, humahatak sa inyo papalapit. Hindi mo man maintindihan, because there's like a soulmate connection between the two of you, or karmic. Yeah, ito yung karmic person ninyo. Like again, nasabi ko na yung iba naman sa inyo, this is your person at this moment, yung inyong karelasyon if you are married with this person. So, hindi mo na kailangang itanong pa kung itong taong ito maghanap sa iba. This person never think about with someone else, only with you, no one else. Like, kahit na may mga challenges man, or I'm also getting like siguro ikaw rin itong siloso, hindi mo na kailangan pang magselos pa kung yung person mo ay may iba. Hindi mo na kailangang i-question yun. Dahil deep down, you know na ikaw lang at wala ng iba. Dahil sa'yo lang umiikot ang mundo niya. Kaya ikaw ang pinili niya, because this person trusted you. This person sees you fairly. Okay? Yan ang mga isa sa katangian na nagustuhan ng person ninyo. So, meron naman dito na this person wants to talk to you, approach you, kaya lang parang pinagsarahan mo na siya ng pinto, an opportunity. I don't know, like again, sabi ko na kanina, ex, or baka wala ka lang, hindi ka lang interesado siguro sa taong ito. Yeah. Siguro ina-avoid mo siya, or hindi mo lang siya type. Meron dito kasi na this person's hoping, I don't know, siguro an apology. Kaya gusto niya ng justice, gusto ng closure. Kaya lang meron ditong sitwasyon na walang opportunity. Nahihirapan siya mag-approach sa iyo, kausapin ka. Siguro ikaw ay nakapag-move on na, and this person still can't. Hindi pa siya nakapag-move on. Para bang hinahatak siya
ng kanyang guilt. This person's feeling guilty at this moment. No? But then again, this person, meron itong pagsisisi. Nagsisisi siya dahil siguro sa mga ginagawa niya, whatever it is, ikaw lang nakakaalam, guys. As a reminder, this is collective general reading. Kunin nyo lang kung saan kinakasunod. Kung hindi naman, hindi yung para sa inyo. Huwag nyo pong lahatin, ha? Okay, so, yeah, this person wanted to communicate with you an apology, gusto ng closure, justice, magkaroon ng an opportunity to talk to you. Kaya lang meron, like again, meron siguro involved dito. Baka itong person ito ay single, ikaw naman ay married na or committed na or masaya ka na. Whatever you do, you are happy what you're doing right now. And this person is it's like a low vibration or lack of communication or lack of confidence, no? Napaka low esteem ng taong ito. This person's hopeless romantic at this moment. Yung iba rito kung ito yung ex ninyo or yeah. I'm getting like hindi mo na siya kinakausap dahil itong taong ito napaka-loser. Parang walang plano sa buhay or siguro like again walang confident, no? Yeah, kaya hindi ka na nagkakaroon or give up ka na siguro, no? Tanggap mo na siguro dito yung sitwasyon ninyo. Sabihin natin yung ex ninyo, no? Meron kasi ditong tanggap mo na yung sitwasyon, nakapag-move on ka na, nagkaroon ka na ng karelasyon sa iba, and this person still thinking about you, wanting to reach out, kaya lang pinagsarahan mo na siya ng pinto, no? Pinapakita mo na sa kanya na hindi ka na interesado pa sa kanya. And this person is like, nagsisisi siya. Nagsisisi siya sa ginagawa niya. At hindi niya alam kung paano mag-start or paano magkausapin ka, humingi ng pagpapatawad dahil gustong-gusto niya rin ng katahimikan. Like again, meron ditong na guilty or kinarma. Like again, nasabi ko na kanina, you could be dealing with your karma or your karmic person. It's like a karma situation. Yeah. From the past. Yeah. Meron ito kasing in love eh. Kahit na wala na kayong communication, in love pa rin siya. No? Para sa kanya, sa'yo pa rin. Meron kasi itong late na eh. Late reaction, late realization, no? Na mabuting tao ka pala, you are good at taking care of your person, taking care of the finances, no, magaling ka magtipid, mag-budget, it's like you treat this person fairly, you just want happy, no, you just want, you're being patient in this connection. Like again, siguro meron itong immaturity, napaka-immature ng person ninyo, itong ex ninyo, no, kaya nagkaroon siya ng pagsisisi, dahil huli na, nakita ka na niyang masaya, no? Siguro sa social media, nakikita ka niyang masaya or para bang may binlock dito, siguro binlock niyo na siya, kaya nalulungkot ang taong ito dahil, like again, pinagsarahan mo na siya ng pinto. Hindi, alam ko na, meron kasi ito na alam ko na hindi ka na, interesado pa sa akin at ako ay sising-sisi. Dahil na-realize ko, sa'yo lang pala umiikot ang aking mundo. Pero huli na. Yeah, that's also the channeled message for you guys from this person na may nagsisisi dito. Alright? Okay. Let's find out about this person, more about this person. Who is this person? Nasa sa ating viewers lang, umiikot ang kanyang mundo. So, unstoppable. I'm also hearing like unstable. Kaya nga nasasabi mo, di ba, na loser kasi nga parang walang pangarap, no? So, this person is very unstoppable. Like again, parang bang nagkakaroon siya ng may katigasan ng ulo, low esteem, or parang bang gusto niya siya ang masusunod. Yeah. Studying hard, eager to learn, frustrated mindset. Yeah. Siguro ang taong ito ay busy sa pag-aaral o sa trabaho o siguro like again meron itong excess dito, no? Or siguro kaklase mo to or related sa pag-aaral sa school, no? Schoolmate.
Itong taong ito ay siguro hindi mo siya gusto or hindi mo siya pinapansin dahil focus ka sa iyong pag-aaral, or hindi ka attractive sa tao ito, but this person is na parang nasi-stress siya, no? Na-stress siya dahil hindi mo siya kinakausap. Like again, meron ditong hindi ka attractive or ayaw mo lang sa kanya, no? Siguro nakita mo siyang loser, um, something about him na hindi siya ano sa standard mo, no? Hindi siya nakakapasa sa standard mo, or hindi ka attractive sa kanya. Alright, so this person is hard-headed, matigas ang ulo, unstoppable, parang lagi nagmamadali, insecure or childish, no? Good singer or singer, beautiful voice, very talented. You are dealing with a person na napaka-talented, magandang boses, siguro maano sa YouTube or an influencer. Okay. Or may pagka-pop star, workaholic, hardworking person. This person is a hardworking person, workaholic. This could be your person right now that you are dealing right now, you know, ang inyong karelasyon, no? Yeah, this person is like unstoppable sa inyong karelasyon ngayon. Napaka-unstoppable ng tao ito dahil hindi kanya i-give up. Hindi siya susukon na masira ang inyong pamilya. Kaya nga, nagtatrabaho siya ng mabuti para maging stable at mapanatiling masuportahan ka o magkaroon ng balance sa inyong pamilya, sa inyong sitwasyon. No? Okay. Alright. Untrusted. So, ito naman yung taong na untrusted. Like again, meron ditong third party. Yes, third party man, pero nagkakaroon naman ito ng, itong taong ito ay dealing with their karma. Kinakarma na siya. Whoever with this person nakadeal ninyo na nagkaroon ng third party. Siguro nga, untrusted, no? Nagkaroon ng iba, sinungaling, no? Unfaithful. And then now, nagkaroon siya ng realization, no? Na huli na ang lahat. Dahil kinakarma na siya ngayon, no? So, siguro nakikita ka niyang masaya na sa iba, or masaya ka na sa ginagawa mo ngayon, stable ka na, siya naman ay napaka-unstable ng sitwasyon niya ngayon. It's like kahit anong trabahong ginagawa niya, or pagsisikap, this person still longing for you, and huli na. Meron kasi itong nahuli na. Huli na yung realization niya na nasabihin sa'yo na sa'yo lang pala umiikot ang mundo niya. Okay, so the bottom is, again, lots of insecurity. Napaka-insecure ng taong ito at hindi tumutupad sa pangako. Yeah, hindi tumutupad sa pangako. But then again, huli na. Okay, so this person feeling like siguro injustice, or you could be feeling injustice, no? Kaya nga, ngayon, mas pinili mo na lang na makapag-move on na lang. Like again, meron din siguro tong married kayo sa taong ito pero nagkaroon ng separation dahil meron tayong hindi tumupad sa pangako. Kasi yun nga, 'di ba, sa marriage, nangako ka, ang tawag doon, whatever it is, no? Nangako ka sa Panginoon at sa lahat-lahat na nandoon sa simbahan na kahit sa kahirapan at sa magandang buhay, ikaw lang at wala ng iba, hindi ako maghanap ng iba. Kaya lang itong taong ito ay hindi tumupad sa pangako. So, whatever it is na ginagawa ng taong ito, pangluluko, pagbibitray sa inyo, huli na, no? Nasira na. Sinira niya na ang pamilyang nabuo ninyo. Dahil nagkaroon siya ang problema kasi noon, guys, is more about this person, eh. Insecurities, or sa personality nila, no, na isip bata, sinungaling, yung isipan niya ba na parang gustong mangontrol, or something about na mahilig mangontrol yung person ninyo. But then again, that's good, no? This is karma. You're dealing with your karmic person. So, karma ito ng tao ninyo, itong person na ito, sa ginawa niya sa inyong pangluluko. And now you are feeling happy or kontento na kahit wala siya sa buhay mo o sa pamilya mo, sa mga anak mo. Masaya ka na
Um, naitaguyod mo ang inyong mga anak na wala itong taong ito. Very specific. Alright? So, alamin pa natin more about this person bago mag-closing, ano. Let me more about this person na para sa kanila ay siya lang ang mundo, ang ating mga collective ang mundo niya. So, we have here relatives. Okay, relatives. Siguro kilala niyo yung relatives or close sa relatives ninyo. Matalino, kaya focus siya sa pag-aaral niya. Abroad. Meron dito nag-aaral siyang mabuti para sa future niya. But then this person is like thinking about you na sana ikaw ay kausapin niya or kausapin mo. Sorry ha. Yeah. Your other half. Twin flame, soulmate. Middle class. Iyakin. Napaka-emotional lang taong ito. Hotel management. Nagsisisi siya. This could be related sa hotel management o nagtatrabaho sa hotel. Tutor, teacher. Like again, napaka-matalino ng taong ito. Capricorn. Sorry. Not a good looking. Again, hindi mo siguro siya kinakausap dahil hindi ano sa kanya yung standard, no? Mula sa kanya dahil sa looks niya. Not a good looking. Ano ba yan? Farmer. Dahil farmer lang para sa inyo or meron kasi dito sa inyo na napaka-ambisyoso or not in a bad way, no? It's just like you guys are daydreaming. You just don't want to be with someone na mahirap na nga kayo, mas papahirapin pa ang buhay ninyo. So you just want to be secured, secured ang inyong finances, ang magiging pamilya ninyo, ang inyong mga anak. So, mas pinipili mo yung taong karapat-dapat para sa inyo. So, para sa inyo, high standard, no? But it's okay. May kanya-kanya tayong gusto Magaling sumayaw. Again, meron tayo ditong napaka-talented na magaling sumayaw. Magandang boses. Engineer, architect. Ito yung taong para sa kanya ay ikaw ang mundo niya or this person sees you to have a happy family. Okay, Leo. Sagittarius, Aquarius, Virgo, wow. Like again, itong taong ito ay malihim. Maybe you're dealing with a person na malihim or hindi umiimik. Like again, meron kasi ditong no communication. This person doesn't know how to speak up, how to talk to you, how to approach you, how to say how to apology to you. Kasi it's like mahiyain. Maybe you're dealing with a person na napaka-mahiyain. Tour guide, water sign, kapitbahay. Meron dito nag-i-stalk sa inyo. Parang hanggang tingin na lang siya sa inyo. May mga anak. Maybe this person have kids with you or may anak sa iba, committed sa iba. Kaya hindi mo siya kinakausap or like again, meron tong third party, Kaya mayroon ditong parang sagabal. But then again, this person is like, okay. Kaya siguro nagkakaroon siya ng hanggang panaginip na lang siya or daydreaming, no? Na sana ay, sana ikaw ang, if this person is married or committed sa iba, no? Hindi siguro siya masaya sa kanyang pamilya ngayon. And this person thinking about you na may quality or nagsusud-in ka sa kanya as a family, to have a family. Parang ditong, it's like a channeled message niya, sana ikaw ang naging ina ng aking mga anak. Sana ikaw ang naging ama ng aking mga anak. Something like that. Dahil, hindi siya naging masaya sa kanyang current situation ngayon. Sexy. Siguro noon, pinagpalit ka niya sa iba. Ngayong sising-sisi siya dahil mali pala ang napili niya. Like again, confirm, karmic. This is your karmic person. Kinarma siya. Habulin. Dahil habulin siya, ang taas ng confident, hindi naman ikaw ang pinili niya, kaya siguro nagkakaroon siya ng sa iba, no? Connection sa iba. At again, meron dito nagsisisi. Dahil masyadong naging mataas ang confident niya sa sarili niya. Akala niya ay mas stuck ka sa kanya. Yun pala ay nakapag-move on ka rin pala, no? Fire sign, letter D, may letter D sa pangalan niya. And makwento, this person is like loves talking to you,
siguro nami-miss niya rin yung kwentuhan ninyo, no? Like again, meron tong magandang communication sa inyo eh. When it comes to like friendship, no? Kahit friendship man lang, magandang communication ninyo. Or siguro ikaw yung tao na nakikinig, pasensyoso, pasensyosa, and this person miss that. Nami-miss niya yung communication ninyo. Kaya lang meron ditong nagsara, no? Nagsara na yung pinto mo sa kanya dahil nakapag-move on ka na, dahil nasaktan ka, or masaya ka na siguro sa sitwasyon mo ngayon, or meron naman dito na this person wants to talk to you, kaya lang hindi mo siya kinakausap dahil siguro hindi mo siya, walang ano dito, parang one-sided lang. I'm getting like one-sided situation lang. Ina-admire ka ng taong ito and this person doesn't know how to speak up or how to talk to you. Yung iba dito. Kaya hanggang tingin na lang siya. Meron naman dito na current situation ninyo na karelasyon ninyo, partner ninyo, yes, and this person loves, okay, isa ito sa mga katangian na gustong-gusto niya sa inyo, no? Pagiging makwento, yung makwento siya when it comes to you. So, maganda yung bonding ninyo, no? Yung communication ninyo ng taong ito. Para sa kanya, sa'yo lang umiikot ang mundo niya. Masaya siya na nagkaroon siya ng pamilya o nagkaroon ng anak sa inyo. Okay? Ito yung mga taong sinasabi ko na in a relationship na or committed sa inyong person na masaya, na okay kayo. Kahit anong dagok pa ang dumadaan, anong nangyari sa buhay ninyo, you two are still holding on and choose to live peacefully and happy with this family or with this situation. So, one more thing pa kasi nagtatawag sa akin itong anong letra ng kanyang pangalan, Spirit Angels, or okay, let me know more about this person, Spirit Angels. Okay, about this person, letters ng kanyang pangalan or initials. Meron tayong letter, ano to, Z or N? N or Z, K, letter U, I'm sorry. Okay, letter U, R. Okay, you are the one. Okay, you are the last one for this person. Letter C and B, G, L. Letter T and W. Okay. So, final message from the universe. Final message for this about this person. Spirit Angels sa ating mga collective. Final message, please. Okay, we have here attraction. Wow. Alam mo, isa sa nagustuhan niya sa inyo or this person can't resist itong amoy, you know? Magandang amoy ninyo or parang masarap kayong langhapin, no? Nakaka-addict kayong langhapin. Something about your smell, your scent, no? You attract romantic love by enjoying this moment fully. Okay? So, napaka-attractive nito ng tao nito sa inyo. Or, like again, meron itong something about the maybe your soul can smell, like again, meron kasi ditong spiritually connection eh. Malakas dito yung spiritual connection sa inyo eh. So, kaya siguro meron ditong hindi mo maintindihan kung bakit na-attract ka sa taong ito. It's because something about you or maybe your soul and this person's soul can smell each other. It's something like that na hindi mo siya maintindihan or hindi mo maintindihan ang connection ito dahil there's something attracted about you, no? It's the scent. It's like a soul scent. I don't know, very specific. But ito yung nakukuha kong energy sa inyo, no? That's why na-attract ang taong ito or nahuhumali sa inyo or this person is like na-addict sa inyo is because of your scent, no? Yung amoy. Meron kasi itong sa soul or spiritually na amoy kanya, yung spirit niya at saka yung sayo din. Kaya kasi meron itong parehas kayo na-attract eh. Or this person, meron itong one-sided na lang. This person still thinking, longing about you, about your smell, about your touch. Napakamalambot ninyo. And malambot pero hindi siya basta-basta na parang ibubuli, no? Or mamaliitin. So, hindi kayo basta-basta magawang maliitin ng taong ito dahil
Pagka once na nakagawa siyang hindi maganda sa inyo, no? Nagkakaroon siya ng karma. I don't know this message, pero ito yung channeled message na kukuha ko sa inyo. You guys are very innocent. Meron kasi ditong innocent vibe, pero pagka nakagawa ng hindi maganda sa inyo, karma agad ang natatanggap ng tam ito. Dilubyo. Kaya dapat talaga pinag-iingatan kayo. Iniingatan kayo ng person ninyo. And yun nga lang, yung iba dito is nagsisisi siya. Dahil hindi niya iniingatan ang sitwasyon ninyo, ang connection ninyo. Or yung feelings niya sa inyo. Or during that time na naging kayo, hindi niya iniingatan. Kaya lang yun. Hanggang ano na lang siya imagination. Or thinking about your smell. Thinking about your touch, touching you, smelling you. No? So, yeah. And this is how your current person as well, itong current situation ninyo, marriage, karelasyon, isa ito sa na-attract sa inyo. Yung amoy ninyo, I'm hearing like amoy alak. Sorry guys Yes, you guys have a good smell, no? And napaka-malambot ninyo, napaka-inosente ninyo, and fair. Yes, you treated this person fairly, and happy family, or you are good at taking care. Na-appreciate ka niya, no? Na-appreciate ka niya kung paano mo siya inalagaan, ang mga anak ninyo, ang sarili mo, no? It's everything. Like again, 100% or 1,000% nag-fit in ka, and this person will willing na ipaglaban ka kahit anong dagok pa man ang mangyayari sa sitwasyong ito. Dahil sa iyo lang umiikot ang kanyang mundo. Alright? So hanggang dito na lang mga kapatid. Sana nag-enjoy kayo sa reading na ito. Please leave your comment below what you think about this reading. And pasensya na, medyo mahina ang boses dahil hindi ko po gamit ang aking microphone. Like again, mas magandang pakinggan itong reading na ito during at night or tahimik yung area. Or maganda rin siguro sa idea na i-bluetooth na lang ang inyong cellphone or gadgets ninyo sa speaker, no? Or whatever speaker na para mas maging malakas pa. So, yeah. I love you guys and mag-ingat po kayo palagi and I hope to see you guys in my next video.